Gulantang na nagpalingalinga ang mga mata ni Kriza habang hindi makagalaw sa kinatatayuan. Pamilyar sa kanya ang boses na yon, hindi siya maaaring magkamali. Kay Nati yon, ang kapatid ni Nick. Hindi nagtagal at natagpuan ng kanyang mga mata ang hinahanap na hindi kalayo ang bench. Ilang hakbang ang layo sa tinatayuan niya. Nasa ospital din palang iyon, ang babae na basta na lang siyang iniwan sa warehouse kanina. Ni hindi man lang siya nito tinulungan kahit pagalit ito sa kanya. Kahibangan man pero hindi niya mapigilang sumama ang loob sa babae. Mabuti na lang at tinulungan siya ng kapatid nito dahil kung hindi ay paniguradong sinugod na niya ito ngayon at walang humpay na inaway. Kasalanan ng babaeng ito ang nangyari. Napangiwi si Kriza nang makitang enjoy na enjoy silang dalawa ni Alex sa ilalim ng liwanag ng buwan. Na anim ay walang ibang tao sa kanilang paligid. Literal na wala naman talagang tao doon maliban sa kanila. Ngunit pangit pa rin sa paningin ng iba yon. Hindi nila pag-aari ang hospital para gawin ng kahit na anong gusto nilang gawin. Dismayadong napailing na lang si Kriza na lalo pang napangiwi. Bilang babae, hindi niya yon kayang gawin. Iyong makipaglampungan kung saan-saan. Mabuti na lang din talaga at naghiwalay na silang dalawa ni Alex. Hindi siya nasasaktan o nagsiselos sa kanyang nakikita. Naiirita lang siya dahil sinisira ng magkasintahan ang magandang view ng gabi. Okay na nai-enjoy niya na. Pero bigla pa silang sumingit, biglang nasira ang gabing iyon na almost perfect na sana. Sa paningin ng dalaga, kilala niya rin ang sarili, wala nang nararamdaman sa dating nobyo. Lalo na sa ginawa nito sa kanya kanina na parang wala silang pinagsamahang dalawa. Sa dami ng lugar, bakit dito pa nila napiling maglampungan? Umikot ang mga mata ni Kriza doon. Iba na talaga ang level ng kakapalan ng pagmumukha nila. Public places na ito kung tutuusin. Huwag nilang idahilang dalawa na wala namang ibang nakakakita kung kaya malaya silang gawin ng mga bagay na sa loob dapat na silid na may sara. Ginagawa ng wala sa kanilang ibang taong makakita. Napangiwi pa si Kriza nang makitang binuhat na ni Alex ang katawan ni Nati. At walang pag-aalinlangang inupo yon sa kanyang kandungan. Humagikhik naman si Nati sa ginawa nito na humalay sa tahimik na paligid. Kitang-kita ni Kriza kung paano niyakap ng dating nobyo ang katawan ng babaeng may kabit pang dextrose ang kamay at nasa tabi lang ang lalagyan noong bakal. Masuyo pang sinalikop na lalaki. Ang magkabilang pisngi ni Nati na parang ito na ang pinakamagandang babae sa kanyang mga mata. Aminin man ni Kriza o hindi, somehow, yun ang namimiss niya sa lalaki. Kung paano siya nito tingnan. Muling naglapat ang kanilang labi sa mismong harapan ng mga mata ni Kriza. Isa pa babe, please, hiling ni Nati sa mahinang tinig. Napilit nilapit ang mukha kay Alex upang abutin ang labi. Tama na, kailangan na nating bumalik sa loob ng silid. Baka mamaya hindi ka pa gumaling ng dahil nahamugan ka. Bakit? Ang aga pa babe. Tama na, sa susunod na lang. Huwag mong buhayin ng dugo ko't baka hindi ako makapagpigil at walang katapusan kitang angkinin. Gusto ko yan babe. Wala naman sa ating makakakita dito. Napailing na lang si Kriza nang makita niyang yumakap ang dalawang braso ni Nati sa leeg ni Alex. Idinikit pa sa malapit sa mukha ng dating nobyong malusog na dibdib. Para sa kanyang mga mata ay ang sagwang tignan noon. Oo, engaged na nga sila pero sana naman ay ilagay nila sa lugar ang lahat. Ano bang kinakahiya mo't pumipigil sa'yo babe? Engaged naman tayo at kahit nagamitin natin ang katawan ng bawat isa, kailanman natin gustuhin ay okay lang. Normal na yun babe. At saka hindi lang naman itong unang beses na gagawin natin yun, hindi ba? Kailan ba kita ulit matitikman? Nagpapatakam ka naman ng sobra Ang sarap mo kaya? Napalunok ng laway si Kriza sa mga narinig. Parang mabibingi siya sa pagiging bulgar ng babae. Noon lang niya naisip na ang liberated nga pala nito dahil nag-aral ito sa ibang bansa. At ang mga ganong bagay ay simple na lang sa kanila. Kumbaga hindi na yan big deal. Isa rin yun sa dahilan ng dating nobyo kung kaya siya nito iniwan. Hindi niya maibigay ang kanyang sarili dahil makaluma siyang babae. Hindi rin siya nito masisisi kung iyon ang kanyang paniniwala sa buhay. Gusto niyang maging malinis pa rin siya. Nati, pag mo kong naputo lang sasabihin sana ni Alex nang mapadako ang kanyang mga mata sa bandang kinatatayuan ng dati niyang nobyang si Kriza. Sa layo nila hindi niya mabasa kung anong tumatakbo sa isip nito. Madilim din sa bahaging iyon kaya hindi niya maaninag. Humigpit ang yakap niya sa katawan ni Nati
Ayaw niya makita nito ang dati niyang nobyang nasa likuran, subalit hindi niya inalis ang mga mata niya sa dating kasintahan. Hindi niya kasi inaasahan na magagawa pang makaligtas ni Krisa sa mga tauhan ng kidnapper at makikita ngayon. Isinakripisyo niya ito noong pinili niyang wag siyang tubusin kahit na may pera naman siya. Kaya sobrang nagtataka siya kung bakit sinuwerte pa to na para bang may isang galos sa katawan wala sa dalaga. Lingid ang lahat ng tumatakbong yun sa isipan ni Alex sa kaalaman ni Nati. Lunod na lunod ang babae sa kakaibang pakaramdam na binibigay ng nobyo, binabaliw, tinatanggal sa tamang katinuan. Gumapang pang isang kamay ni Nati sa dibdib ni Alex. Di naman niyang malakas nitong pintig. Babe, ano pang hinihintay mo? Tara na, sige na, pagbigyan mo na ako. Puno ng pagmamakaawang pakiusap ni Nati. Dala ng sitwasyon ay agad nag-response si Alex. Sensual na hinalikan niya sa leeg ang fiancé habang ang mga mata ay nasa kay Krisa pa rin nakatingin. Gusto niyang makitang reaksyon nitong nasasaktan. Subalit taliwas doon ng kanyang nasilayan. Walang emosyon na umangat ang gilid ng labi ni Krisa. Tumalikod at saka walang pakialam na umalis. Parang sinampigan ng kaliwa at kanan doon si Alex. Hindi niya mapigilang mawalan ng gana sa kanyang ginagawa. Alam niyang mahal na mahal siya ni Krisa. Sa kabila ng kanyang mga ginawa kaya naman inaasahan niya masasaktan ito sa kanyang nakikita. Naging masaya rin naman siya sa piling ng dating nobya. Kahit pa hindi nito magawang ibigay ang lahat ng kailangan niya bilang lalaki. Ngayong nagagawa na niya yon sa ibang babae, iba pa rin ang pakiramdam niya. Hindi siya masaya, hindi rin siya makapaniwalang wala nang nararamdaman si Krisa sa kanya. Babe, ano na? Lutang ka pa ba? Binaling ni Alex ang atensyon kay Nati na matamang naghihintay. Halata sa tinig nito ang pagiging bitin na bitin. Gusto mo ba talagang gawin natin yun ngayon sa kabila ng kalagayan mo at lugar na kinaroroonan natin? Of course, babe. Kahit saan pa yan, ay ready ako, basta ikaw. Biglang hinablot ni Alex gamit ang kanyang sampalad sa leeg si Nati na nagulat man na hindi na nagawa pang makapag-react. Hinila niya na palapit ang nobya at walang pakundangang mariin niyang hinalikan. Ito sa leeg na parang nawawala siya sa sarili habang hinihilang buhok nito upang doon ibaling ang nararamdaman niyang frustration. Umungol naman si Nati tinayaan sa ginagawa niya si Alex. Noong una ay okay lang kay Nati yon, ngunit nang mas lamang na ang sakit na kanyang anit ay napilitan na siyang tapikin ang balikat ni Alex upang mapigilan na ito sa kanyang ginagawa. Aray babe, nasasaktan na ako. Natigilan si Alex nang biglang nahimasmasan sa ginagawa niya. Ilang beses niyang tinignan ang mukha ni Nati na halatang hindi na nito nagustuhan ang kanyang ginagawa. What's wrong with you? Gusto mong tanggalin ang hibla ng mga buhok ko sa anit ko? Hindi na ako nasisiyahan babe. Saglit na napaiwas sa mga mata ni Alex kay Nati. Hindi malaman ng lalaki kung saan galing ang lakas niya para gawin yun sa kanyang kasintahan. Hindi mawala sa isipan niya ang reaksyon ni Krisa kanina na walang pakialam. Dapat nagsaselos pa rin ang dating nobya niya. Hindi pa ito dapat makamove on. Mahal na mahal siya nito eh. Bakit babe? Ano bang iniisip mo? Kanina ka pa wala sa sarili. Sa halip na sumagot ay binuhat na lang ni Alex ang katawan ng nobya. Hinawakan niyang bakal na dextrose para itulak kasabay ng mga hakbang niya pabalik sa VIP room ng ospital kung saan ito naka-admit. Feel naman na iniligay naman ni Nati ang ulo sa balikat nito sa pakiramdam na prinsesa siya. Sa pakiramdam na sobrang mahal na mahal siya ng nobyo. Gusto mo ba talagang marating ang langit sa ganyang kalagayan mo ha? Mapanuksong tanong ni Alex. Nagawa na nitong makabangon sa iritasyon niya dahil kay Krisa. Yes babe. Halik ni Nati sa labi ni Alex na tumagal ng ilang segundo upang sabihin na hindi siya umatras dito. Okay, tara na't sabay nating abutin ang sukdulan ng langit na gusto mo. Bulong ng lalaki sa tenga ng nobya. Humagikik lang doon si Nati na excited na sa gagawin nila. Walang inaksayang sandali ang magkasintahan na sinigurado pang ilak ang pintuan ng silid pagkapasok nila. Pagdaan sa nurse station kanina nagawa pa ni Alex na sabihin sa nurse na wag na munang papasok sa loob ng kwarto. Ikinapula yun ang mukha ng nurse na naging berde na kagad ang laman ng utak. Maya-maya pa'y napuno ng mahinang mga daing ng dalawang hubad na katawang maingay na nagtatalik ang loob ng kwarto. Hindi nakasagabal ang karayom na nakatusok sa likod ng palad ni Nati upang makipagtalik sa nobyo na animoy nasa loob lang ng hotel ang dalawa. Nagawa pa nilang tanggalin ang lahat ng kanilang saplot. Walang takot na in-explore ang katawan ng bawat isa na animoy ginawa nilang honeymoon area ang nasabing silid.
Hindi alintana ang wire ng Dextrose sa kamay niyang namumula na. Umaakit ng dugo noon, walang tigil niya pang hinagod ang kanyang mga kamay sa ulo ni Alex, na sa kabila ng lakas ng aircon ay sobrang pinagpapawisan. Nang matapos ay baliwalang nagbihis si Alex na parang walang nangyari. Parang guling namang nanlupaypay si Nati. Naubos ang lahat ng lakas niya sa ginawa. Bagsak ang katawan nito sa kama. Hindi masasabi ni Alex na hindi siya nag-enjoy sa ginawa nilang iyon. Pero aaminin niya merong kulang dito. Gayunpaman ay ilang beses na nilang inulit yon. Nang inulit na para bang sabik na sapik ang dalawa hanggang sa namala nilang malapit na maging umaga. Maingat na bumangon si Alex, lumabas siya ng gilid kung saan may extension doon na parang terrace. Tahimik siyang humawak sa railings upang tanawin ang mini garden sa ibaba kung saan niya nakita si Krisa nang dumaang gabi. Bakit hindi siya mawala sa isip ko? Parang ayaw tumigil ng isipan ko hanggat hindi ko natitikman ang katawan niya. Sa mga sandaling iyon ay dapat kontento na si Alex kung anong meron siya. Nasa kanya ng lahat ng pangarap niya lang noon. Maganda rin at almost perfect ng fiancé niya at lahat ng pag-aari nito'y mapupunta sa kanya oras na ikasal sila. Sariwa din ang katawan ni Nati pero daman niya sa puso niya may kulang. Si Krisa yon, hindi niya makalimutan ang mga mata nito kagabi na wala nang pakialam. Natigilan si Alex sa pagmumuni-muni nang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang mga bisig yun ng fiancé niya. Anong iniisip mo? Malambing nitong bulong sa puno ng tenga niya. Nilingon niyang nobya at matamis na ngumiti. Ano pa nga ba? Siyempre ang mainit na sandali na ilang beses natin pinagsaluhang dalawa kagabi. Mahal kita, Nati. Napaniwala naman si Nati na kagad kinuha ang isang palad ni Alex. Talaga, mahal din kita. Pangako hindi mo ko iiwan kahit na kailan. Ako lang ang mamahalin mo hanggang kamatayan. Gumalaw ang Adam's apple ni Alex nang lumunok ng laway bago ilang beses na tumango. Alam niya magiging mahirap pero dahil sa mga makukuha ay kailangan niyang magsinungaling. Sumang-ayon kahit hindi tiyak at papaniwalain ng nobyang mahal niya ito. Kahit na parang hindi. Siya nga pala babe, lumabas ako kanina ng room upang pumunta ng nurse station. Tinanong ko lang kung pwede nang tanggalin ang karayom sa kamay ko and guessed kung sino ang nakita ko sa labas. Sino? Si Krisa. Isinalba siya ni Kuya Nick kagabi bago pa maging huli ang lahat. Naalala ni Alex ang kakaibang pakikitungo dito ng magiging brother-in-law niya na halatang interesado sa ex-girlfriend niya na hindi niya alam kung anong nakita nitong kakaiba. Alam mo, bagay na bagay silang dalawa. Kung siyang magiging sister-in-law ko ay magiging botong-boto ako. Pasimpleng gumalaw magkabilang panga ni Alex. Hindi yun po pwede. Hindi siya makakapayag na mapunta lang sa magiging bayaw niya. Ang dating kasintahang si Krisa, pipigilan niya yung mangyari. Kinabukasan ni maagang gumising si Krisa. Marahil ay dahil nasanay na siya kanyang katawan na gawin iyon araw-araw. Isang pahabang maliit na rectangle velvet box ang unang tumambad sa kanyang mga mata. Pagdilat nito na nakapatong sa unang malapit na sa mukha niya. Gulantang na napabangon si Krisa at kinuha na yun upang tingnan kung anong laman. Nang buksan niya ito'y hindi na siya nagtaka na diamond necklace ang laman. Obvious naman yun, hindi pa man niya bubuksan. Dahil sa sukat na pahaba, alangan namang magkasyang singsing sa size neto. Galing yun sa brand na Tiffany & Co. At halatang tunay, hindi peke na kung saan-saan lang binili. Nahulaan na agad ni Krisa kung kanino nang galing iyon. Iisa lang ang pangalang sumagi sa isipan ng dalaga dahil accurate yon sa nangyari at aksidenteng nakita niyang kababalaghan sa garden nang dumaang gabi. Hindi niya naman din yun ikakalat eh. Anong kinakatakot na lalaki yun kaya niya ginagawa to sa kanya? How ironic. Akala niya ba makukuha niya akong suhulan sa pagganyan na kaganyan ng dati? Si Alex ang tinutukoy ng dalaga na kapag may nagawa noong kasalanan, binubusalan siya ng kung ano-anong material ng mga bagay upang manahimik siya. Kung noon ay okay lang ngayon, hindi na yun pwede. Matapos nila akong iwan sa abandonadong warehouse na yun at kamunti ka nang mapahamak. Ang bunga kala ni Alex na yun, ganun na lang ako makikipagbati sa kanya. Ang kapal naman ng mukha niya. Tanga ba ako? Never niya na ako ulit mauuto. Tama nang minsan, ipapalulun kong kwintas na to sa kanya ng buong buo eh. Padabog siyang bumaba ng kama. Pupunta siya sa nurse station upang ipakasuyong ibalik kay Alex yon. Marami siyang jewelries. Pasugod na sana siya sa labas ng matigilan. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at niluwa ang bulto ni Alex. Mabuti naman at gising ka na, Krisa. Prenting bati nito na akala mo'y magkasama sila at may pinuntahan lang sa labas. Ano, nagustuhan mo bang naging regalo ko sa'yo? Maingay na sinara ni Krisa ang pahabang box ng kwintas na bigay ng lalaki.
Nangaasar siyang ngumiti at hinarap ang feeling na si Alex upang ipakitang hindi siya natutuwa sa inasta nito. Oo naman, nagustuhan ko. Ang ganda. Kahit sinong babae naman magugustuhan ito hindi lang sa presyo, kung hindi sa kalidad. Tinignan niya pa ang box na puno ng paghangang mga mata, ngunit ng mga sandaling iyon ay gusto niya na yung iba to sa mukha ng dating niyang kasintahan. Kaya lang Alex, kaya lang ano, hindi mo gustong design? Mabilis na tanong ni Alex na hindi mas pangbaba niya. Ano bang gusto mo? Papalitan natin, mapapalitan pa yan basta yung... Ayoko nang tumanggap ng anumang gamit mula sa'yo. Mapamura o mamahalin pa man yan. O mamahalin, Alex? Siguro naman naiintindihan mo kasi ang weird lang na engaged ka na sa iba tapos ako, na ex-girlfriend mo ay nakakatanggap pa galing sa'yo. Ang buong akala ni Chris ay masasaktan siya nang makita ito ng araw niyon. Lalo na't may nakita siya kagabi na ginagawang kababalaghan. Ngunit ng kapain niyang sarili ay wala naman siyang ibang maramdaman. Kagaya nila ng dagdaang gabi, agad ngang nawala sa kanyang isipan ang mga nakita at nakatulog siya kaagad ng mahimbing. Ni katiting ay hindi siya nasasaktan ng dating kasintahan, as if naka-move on na siya kaagad sa ginawa nito. Kalmado rin siya na parang estranghero na lang ang kaharap. Hindi kakilala, walang malalim na pinagsamahan. Sigurado siya na hindi na niya mahal ang lalaking kaharap, wala na talaga. Kriza, tanggapin mo na. Walang ibang meaning yan, gusto lang kitang bigyan dahil... Dahil ano, sigurado kang walang meaning? Puno ng pagkapikon ang boses ni Kriza. Bakit mo ako bibigyan? Hindi naman ako humihingi. Ibig sabihin aminado kang may masama kang ginawa kaya nais mong linisin ang konsensya mo. Hindi nakaimik si Alex na ilang beses na lumunok ng kanyang laway. Halata sa hilat siya ng kanyang mukha ang pagka-guilty niya. If you really feel sorry for me, pakawalan mong papa ko sa detention, iurong mong demanda sa kanya. Agad kaming aalis ng lugar na ito kapag ginawa mo yun at hindi na muling magpapakita. Namasana sa luha ang mga mata ni Kriza, muli niyang sinusubukang magmakaawa. Baka sakaling ngayon ipagbigyan na siya ng lalaki. Nakikiusap naman ako sa iyo Alex. Sige na, yun na lang ang gawin mo at okay na tayong dalawa. Hindi pa rin umimik si Alex na parang naumid ang dila. Hindi niya maaring pagbigyan ng kahilingan nito. May iba siyang plano kung kaya naman. Nagmamatigas siyang gawin iyon. Inilagay niya isang kamay sa bulsa. Hindi niya pwedeng gawin niya ng padalos-dalos. Dahil ang tanging goal ay makuha ang katawan nito at muling ariin na sa kanya. Sa kanya lang si Kriza. Mag-usap na lang tayo kapag napag-isipan mo ng unang offer ko sa'yo. For now, kung ayaw mo, sige, di wag mong tanggapin. Hindi naman ako nangihinayin na pinakawalan. Otomatikong umahon na ang dugo ni Kriza sa kanyang bunbunan. Nagpanting ng dalawang tenga niya sa galit. Walang imik na humakbang na siya palapit sa kinatatayuan ni Alex at pahampas na inilagay. Sa isang kamay nito ang kahon ng necklace habang nakahinang ang mga mata niya sa dating nobyo. Labas! Galaiting turo niya pa sa may pintuan ng silid na isa't isa na ang hinga. Bakas na ang galit sa mukha niya ng mga sandaling iyon. Lumayas ka dito, umalis ka sa harapan ko. Hindi ka mapakiusapan? Wala naman siyang kasalanan sa iyo, Alex. Nang hindi tanggapin ni Alex ang box ay malakas na binato na niya yon sa mukha ng lalaki. Tumama yun sa noon ni Alex na wala pa ring emosyon sa mukha kahit na bahagyang nasaktan ito. Nag-iwan yun ng pulang marka sa noon ng lalaki na wala pa ring pakialam. Dismayado lang itong tumungo at pinulot ang box. Isinunod na niya sa bulsa yun na suot niyang pants. Tahimik na pinangako sa kanyang sarili na isang araw hindi na siya magagawang tanggihan ng dating nobya. Darating ang araw na mismong lalapit sa kanya at luluhod upang sabihin na tinatanggap na niya ang kanyang offer, ang magiging parausan. Kriza, bingi ka ba? Ang sabi ko ay labas. Halos maputol ng mga ugat sa leeg ni Kriza. Umagang-umagi ginagalit siya nito. Hindi ka lalabas? Gusto mo mag-isterya ako dito at gumawa ng mas nakakahiyang gulo? Yun bang gusto mo ha, Alex? Pakinggan mo muna ako. Ano nga kayang plano ni Alex? Bakit hindi niya magawang sukuan si Kriza? Ano kayang mangyayari sakaling biglang sumulpot si Nick? At bakit kaya hinahayaan lang ng pamilya ni Nati si Alex na mapangasawang anak nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.